Nagawa mang masalag ni Ricardo ang ginawang pag-atake ni Irene, siya naman ay tumilapon dahil hindi siya nakapaghanda ng maayos sa pag-atakeng iyon ni Irene. Ngunit mukhang hindi lang iyon ang sanhi ng pagkawala ng balanse ni Ricardo. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig dahil sa malaking aura ni Irene na mas lalo pang nagdaragdag ng lakas sa likod ng mga pag-atake niya. Masyado pang maaga para magulat si Ricardo dahil wala pang nakakalipas na ilang segundo ngunit sumugod na naman si Irene habang ang kanyang mga paa at kamay ay binabalot ng aura. Gayunpaman, hindi naman mababaliwala ang kakayahan ni Ricardo dahil ang kanyang titulo na dating champion ng Land of Attestment ay pinatutunayan niyang hindi niya natamo lang nang dahil sa sinuswerte siya. Ngunit matapos niyang masilayan ang mga ginagawang pag-atake ni Irene, iniisip ni Ricardo na ang aura application ng batang ito ay napakagaling. Kaya naman sa sandaling ito, habang ang kanilang mga espada ay nagtutuos, inamin ni Ricardo na mali ang lahat ng kanyang iniisip at mukhang hindi lang puro salita si Irene. Kaya naman ngayong tapos na nilang tansyahin ang kakayahan ng isa't isa, nagpakitang gilas sila sa pamamagitan ng pagpapalitan ng sunod-sunod na mga pag-atake sa isa't isa. Sa kabilang banda naman kung nasaan si Ilya habang pinapanood ang laban ni Irene, nagsimula siyang hindi mapalagay. Hindi niya inaasahan na sa loob lamang ng ilang buwan, ang kakayahan ni Irene sa paggamit ng aura ay hindi maikukumpara sa mga unang buwan niya sa lugar na ito. Pati ang tagapagbalita ay gulat na gulat sa kanilang mga natutunghayan, dahil matapos mawala ni Irene ng 4 na pang araw, nagagawa niyang makipagsabayan sa dating champion na si Ricardo Pinto. Sa sandaling ito, hindi lamang ang mga malalakas na pag-atake ni Irene ang ikinaiinis ni Ricardo, dahil pansin niya base sa kanilang mga sagupaan, tila ba pinupuntirya ni Irene ang kanyang nameradong espada. Tumalon si Irene at muli siyang nagpakawala ng napakalakas na pag-atake patungo sa espada ni Ricardo, kaya naman nang mapansin din ito ng tagapagbalita, agad niya itong ipinaalam sa mga manunood. Gayunpaman, hindi makapaniwala ang mga manunood sa kanilang naririnig, iniisip nila kung seryoso ba si Irene sa kanyang pinaplano na pagsira sa nameradong espada ni Ricardo. Nang makita ni Ricardo kung gaano kaseryoso si Irene sa pagplaplano na sirain ang kanyang nameradong espada, tinanggap ni Ricardo ang hamon na ito at hinamon siyang gawin ang buo niyang makakaya. Kaya naman sa mga susunod nilang mga pag-atake, wala silang ibang ginawa kundi patamaan ang espada ng isa't isa, gayunpaman, ni isa sa kanila ay hindi nagpaawat. At mas lalo pa nilang pinatindi ang kanilang mga binibitawang pag-atake sa isa't isa. Sa sobrang lakas ng pinapakawalan nilang mga pag-atake, ang kanilang kinatatayuan ay nagsimulang yumanig dahil sa nagliliparang aura. Gaano pa man katindi ang kanilang sagupaan, hindi naman dito nagtatapos ang kakayahan ni Irene, tinipon niya ang aura sa kanyang mga paa para makapaglansad ng eksplosibong pag-atake patungo kay Ricardo. Sa sandaling iyon, nagsimulang hindi mapalagay si Ricardo, dahil kahit na anong gawin niya, tila ba nahihirapan siyang makakuha ng advantage sa laban nila ni Irene. Muli na namang itinaas ni Irene ang kanyang espada para makapaglansad ng pag-atake kay Ricardo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang mga puwersa ay hindi na pantay at si Ricardo ay unti-unti nang naitutulak paatras dahil sa kalamangan ni Irene. Nagsanhi ito para magulat ang mga manunood, sila ay umaasa na si Irene ang mananalo sa laban na ito ngunit hindi nila inaasahan na ito pala ay may pag-asang mangyari. Ipinagpatuloy ni Irene ang kanyang mga pag-atake, ito man ay nasesalag ni Ricardo ngunit, ito talaga ang plano ni Irene dahil gusto niyang talunin si Ricardo sa pamamagitan ng pagkasira ng kanyang espada para mapatunayan sa mga manunood na kaya niyang makipagsabayan sa isang swordsmaster na tulad ni Ilya na may kakayahan na makagamit ng aura sword. Kahit na anong mangyari, ipinagpapatuloy ni Irene ang pagtulak sa kanyang sarili, hanggang sa siya ay makatayo sa harapan mismo ni Ilya. Kaya naman kahit naabala si Irene sa kanyang pakikipaglaban kay Ricardo na isang magaling na eksperto at mayroong nameradong espada, hindi siya nagpatinag dahil mas malaki ang determinasyon niya na makaharap si Ilya sa Land of Attestment. Makalipas ang ilang sandali na sagupaan ng kanilang mga sandata, ang unang bumigay at nagkaroon ng mga kaunting basag ay walang iba kundi ang nameradong espada ni Ricardo. Tumayo ang mga balahibo ng manunood, hindi sila makapaniwala na ang nameradong espada ni Ricardo ay nagsisimula ng masira katulad ng layunin ni Irene. Hindi pinalagpas ni Irene ang mga sandali, nang makita niyang unti-unti na niyang nakakamit ang kanyang plano sa pagsira ng espada ni Ricardo para makuha ang tagumpay, muli siyang naglunsad ng mga pag-atake.
Kaya naman sa sandaling iyon, ang maliit na bitik mula sa espada ni Ricardo ay mas lalo pang lumaki ng tuluyan. At ang kumpiyansa niya sa sarili ay nagsimula na ring unti-unting masira tulad ng kanyang espada, at ang dahilan nito ay walang iba kundi dahil sa batang swordsman na nasa kanyang harap na si Irene. Habang si Ricardo ay patuloy na nakatayo dahil sa sobrang takot kay Irene, ginamit naman ni Irene ang pagkakataong ito para makapaghanda para isang pag-atake na magreresulta sa pagkasira ng sandata ni Ricardo. Dahil sa pinsala na natanggap ng especially Adan ni Ricardo mula sa mga napakalakas na mga pag-atake ni Irene, ang huling atake na ginawa ni Irene ay nagtagumpay para maputol ang numeradong espada ni Ricardo ng pira-piraso. At naiwan si Ricardo na gulat mula sa tanawin na kung saan ang kanyang espada na namana pa niya mula sa kanyang ama ay nasira tulad ng kanyang pangarap. Dahil sa pagkasira ng sandata ni Ricardo, inanunsyo ng tagapagsalita na ang nanalo para sa labang ito ay walang iba kundi si Irene Pereira. Nagpalakpakan ang lahat ng mga manunood para sa tagumpay na nakamit ni Irene, hindi lamang siya nanalo laban sa isang dating champion ng Land of Attestment, kundi tinalo niya si Ricardo sa pamamagitan ng pagsira sa sandata ng kalaban kahit na ito ay isang numeradong sandata na gawa pa ni Volcanes. Tumingin si Irene sa lugar kung saan pinapanood ni Ilya ang kanyang laban, dahil ngayong nanalo siya laban kay Ricardo mula sa king level, siya ngayon ay may pagkakataon na hamanin ang kasalukuyang champion. Oras na upang hamanin ng ating bida ang kasalukuyang champion na si Ilya Lindsay na hindi pa natatalo ni isang beses sa kanyang mga laban simula nang siya ay makilahok sa paligsahang ito. Nagsigawan muli ang mga tao dahil matapos nilang marinig na ang susunod na makakalaban ni Ilya ay ang kanilang pinakaaabangan at usap-usapan na si Irene, hindi nila mapigilan ang kanilang excitement at kuryosidad kung sino ang mananalo sa dalawang magkaibigan na parehong galing sa Kronos Swordsmanship. Matapos manalo ni Irene sa laban ni Ricardo sa king level, nag-umpisa agad siyang maghanda para sa nalalapit nilang laban ni Ilya sa Land of Attestment. Ngunit dahil si Ilya ay isang swordsmaster na may kakayahan na makagamit ng aura sword, sinubukan din ni Irene na gawin ito upang mas lalo pang tumaas ang kanyang pag-asa na manalo sa kanilang magiging laban. Sa kasamaang palad, kahit gaano pa kahirap ang pagsubok ni Irene na gumawa ng aura sword, patuloy siyang nabibigo ng paulit-ulit, hindi niya maiwasang isipin kung ano ang mali at kung ang kanyang aura ba ay inaabsorb ng kanyang sandata tulad ng dati. Napansin ni Judith na nahihirapan si Irene kaya't nilapitan niya siya at tinanong kung sinusubukan ba ni Irene na gumawa ng aura sword. Ngunit imbes na pagaanan ang kalooban ni Irene dahil sa kanyang pagkabigo, biniro siya ni Judith na hindi ito madaling gawin tulad ng kanyang inaakala, at hindi siya magtatagumpay lalong-lalo na dahil ilang buwan pa lamang siyang nag-e-ensayo sa paggawa ng aura sword. Samantala, sa hindi kalayuan, pinagmamasdan naman ni Brett sina Irene at Judith habang ang dalawa ay nag-uusap. Patuloy na biniro ni Judith si Irene, hanggang sa punto na gumawa siya ng nakakatawang mukha dahil walang magawa si Irene sa oras na iyon para patunayan na mali siya at nakaya rin niyang gumawa ng espada ng aura. Sa halip na pigilan si Judith sa pambibiro kay Irene, nanunood lang si Brett mula sa malayo at iniisip na ang cute ni Judith dahil sa nakakatawang mukha na ginawa niya, sinubukan niyang itago ang kanyang ekspresyon ngunit tila ba napansin ito ni Ruro. Sa lugar kung saan nananatili si Ilya, mukhang hindi lang si Irene ang puspusan ang pag-e-ensayo nitong mga nakaraang araw, dahil nalalapit na rin ang laban ni Ilya laban kay Irene na mas lalo pang lumakas nitong mga nakaraang buwan. Wala siyang ibang ginawa nitong nakaraang linggo kundi mag-ensayo ng puspusan kaya't hindi mapigilan ng kanyang bodyguard na mag-alala para sa kanyang kalusugan. Matapos ang dir-diretsong pag-e-ensayo, inabutan na si Irene na paglubog ng araw. Habang si Irene ay nagpapahinga, hindi mawala sa kanyang isipan ang pagdududa, kahit na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya nitong mga nakaraang mga buwan upang maging mas lumakas pa at talunin si Ilya. Nagtataka siya kung sapat na ba ito upang maibalik si Ilya sa dati. Nang biglang lumitaw si Judith sa harap niya, sa halip na biruin siya tulad ng ginawa niya kanina, sinabi niya kay Irene na huwag niyang pagdudahan ang kanyang sarili matapos niyang gawin ang buo niyang makakaya. Dahil sa hindi mapalagay na mukha ni Irene, nag-isip-isip si Judith kung paano niya papagaanan ang kanyang kalooban, at dahil hindi niya pa nasasabi kay Irene ang rason sa mga ikanikilos niya nitong mga nakaraang araw. Inamin niya kay Irene na siya ay naiinis sa kanya, dahil nitong mga nakaraang buwan, mas lalo pang lumalakas si Irene ng napakabilis,
at ang aura application niya ay mas magaling na kung ikukumpara kay Judith. Walang kaalam-alam si Irene na ito ang nararamdaman ni Judith dahil siya ay abala sa pag-iisip kung paano niya matatalo si Ilya at abala din siya sa pag-eensayo. Ipinagpatuloy ni Judith ang kanyang kwento, sinabi niya para bang hindi totoong tao si Irene dahil sa hindi maipaliwanag na angking lakas na taglay niya. Gayunpaman, hindi magagawang kamunghian ni Judith si Irene nang dahil lamang sa rason na ito, at sigurado din si Judith na parehas sila ni Ilya. Hindi man siya sigurado kung anong nangyayari kay Ilya ngunit alam ni Judith na magiging okay lang ang lahat dahil kay Irene, dahil sa paningin ni Judith, napakamaalaga ni Irene kumpara sa mga tao niyang nakilala. Matapos niya itong masabi, sinampal niya ang likod ni Irene gamit ang napakabigat niyang kamay na sapat upang magdulot ng sakit sa buong katawan ni Irene. Pinayuhan niya si Irene na gawin ang kanyang buong makakaya, dahil alam niyang wala siyang dapat ipag-alala at magiging maayos din ang lahat. Sa gabing iyon, hindi magawang makatulog ni Irene sa kaba, gayunpaman, umaasa siya na sana maging okay lang ang lahat sa kanilang magiging laban ni Ilya. Ngunit nang dahan-dahan na siyang dalawin ng kanyang kantukan at may pikit ang mga mata. Muli na naman siyang bumalik sa kanyang panaginip sa harap ng misteryosong lalaki. Pero sa pagkakataong ito, pansin ni Irene na may kaunting pagbabago. Ang matinding galit ngunit malamig ay bahagyang nabawasan kahit papaano, at mukha na siyang mas kalmado kumpara dati. Nang biglang lumingon ang misteryosong lalaki sa direksyon ni Irene at dahan-daang naglakad, na nagsanhi naman para si Irene ay kabahan. Laking pagtataka niya kung bakit lumapit sa kanya ang misteryosong lalaking ito, nang biglang bamuka ang bibig ng lalaki na para bang may gusto siyang sabihin. Sinubukan namang intindihin ni Irene ang gustong ipahiwatig ng misteryosong lalaki, ngunit bago pa man niya malaman kung ano ito. Bigla na lang siyang nagising sa napakalinaw niyang panaginip tungkol sa lalaking iyon. Iniisip ni Irene na malinaw na mayroong gustong sabihin sa kanya ang lalaking iyon sa kanyang panaginip, ngunit hindi ito naintindihan ni Irene kaya't patuloy siyang nagtataka kung ano kaya ang nais na iparating ng lalaking iyon. Sa wakas, ang pinaka-inaasam na tanghalan ng mga swordsman, ang Land of Attestment, dito mismo at ngayon na, ang laban na hinihintay ng lahat ay gaganapin na. Ang championship match ngayong Abril, ang mata ng bagyo at ang bagong sumisikat na swordsman na si Irene Parreira laban sa pinakamalakas na swordsman ng Land of Attestment, and hindi pa natatalo na swordsmaster, walang iba kundi si Ilya Lindsay. Habang ang mga kaibigan at kasamahan ni Irene ay naghihintay para sa sandaling ito, mayroon lamang isang taong maaring umupo sa trono. Sa wakas, ang laban sa pagitan ng dalawang magkaibigan na may magkaibang mga layunin ay magtatagpo na, isa sa kanila ay gustong patunayan na ang landas na kanyang tinatahak ay tama, habang ang isa naman ay gustong iligtas siya mula sa kanyang emosyon na maaaring maging sanhi upang siya'y maging isang demonoid. Matapos ang napakahabang introduction ng tagapagsalita, nang maghudyat na maaari na silang magsimula, agad-agad na sumugod si Ilya. Gayunpaman, gaano pa man kabilas ang ginawang pagsugod ni Ilya, hindi naman siya nagtagumpay at ito ay nasalag ni Irene ng walang kahirap-hirap. Ngunit, dito pa lamang nagsisimula si Ilya, gamit ang aura application, tinipon niya ang aura sa kanyang mga paa para makapunta ng mabilis sa likuran ni Irene. At dahil dito, mas lalo pa siyang nakagawa ng pag-atake na mas mabilis kumpara sa una niyang ginawa, ngunit hindi naman nagpatinag si Irene, at agad siyang umaksyon para ito ay mas alag. Gulat na gulat ang mga manunood sa ipinapakita ng dalawang swordsman, ang mga pangyayari ay sobrang bilis at hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Matapos magsagawa ng mga pag-atake ni Ilya, si Irene naman ang nagplaplanong gumawa ng pag-atake, itinaas niya ang kanyang mga kamay. Ngunit bago pa man niya mapatamaan si Ilya, agad namang umaksyon si Ilya at tinipon niya ang aura sa kanyang mga paa para mabilis na makakilos paalis para mailagan ang pag-atake ni Irene. Ngunit ang paggamit ng aura sa mga paa ni Ilya ay hindi lamang para tumakas. Dahil nang muli niya itong ginamit niya ito para mapaikli ang kanilang distansya ni Irene at magsagawa ng pag-atake. Nang masilayan ito ng mga kaibigan ni Irene, sila ay gulat na gulat sa kung gaano kagaling si Ilya sa paggamit ng mga aura application sa kanyang katawan. Bago siya sumugod, pinaigting niya ang aura sa paligid ng kanyang mga paa at pagkatapos, ginamit niya ito ng biglaan upang gawing mas mabilis ang kanyang sarili na maituturing bilang isang advanced na teknik. Kaya nang unang makita ni Irene ang teknik na ito mula sa isang tulad ni Ilya,
Nahirapan siyang harapin ang bawat isang atake ni Ilya na napakabibilis. Sa kabila ng pagkabigla sa mga binitiwang pag-atake ni Ilya, nanatiling tahimik at kalmado si Irene, pinagsikapan niyang hadlangan ang bawat atake na inilunsad ni Ilya laban sa kanya. At nang makakita siya ng puwang kay Ilya na maaari niyang gawing oportunidad, naglunsad din siya ng isang atake na may malakas na puwersa na magiging dahilan upang maitulak palayo si Ilya. Hindi makapaniwala si Ilya sa kanyang nakikita, hindi niya inaasahan na mahihirapan siya sa kanilang laban ni Irene at siya at maitutulak. Ngunit masyado pang maaga para mabigla si Ilya sa kakayahan na gawin ni Irene, sapagkat matapos pa atrasan ni Irene si Ilya, agad na naman siyang naglunsad ng sunod-sunod na atake laban sa kanya. Dahil sa ganitong pangyayari, ang mga manunood at tagapagsalita ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang kanilang champion na pinaniniwalaang hindi mapipigilan ay nahihirapan sa laban nila ng bagong bituin na si Irene. Nagtataka sila kung ito na ba ang katapusan at mapapalitan na ang champion. Hindi naman papayag si Ilya na matalo ng ganito kadali at matalo ng hindi pa natatapos ang kanyang layunin, kaya naman para mabaliktad ang kanilang sitwasyon, binabalak ng gamitin ni Ilya ang swordsmanship ng kanilang pamilya. Makalipas ang ilang sandali na preparasyon, nagawa niyang magpadala ng isang pag-atake na gawa sa malakas na pagbagso ng hangin patungo kay Irene. Ang atake na binubuo ng mapanganib na hangin ay mabilis na lumipad kay Irene, sa sobrang lakas nito, ang lahat ng mga bagay sa paligid na nadaan ay nasira. Ngunit ang hindi alam ng iba, matapos makulong sa ibang mundo ng 5 taon nang dahil sa mystic arts, nagawa ni Irene na matuto kung paano gawin ang swordsmanship ng pamilya ni Ilya. Nagawa ni Irene na kopyahin ang kanilang swordsmanship at naglunsad din siya ng isang atake na katumbas ng lakas ng pag-atake ni Ilya, at sa ganitong paraan, madali niyang nasalag ang atake ni Ilya. Nagulat sina Brett at Judith sa ginawa ni Irene, ang kanilang mga bibig ay bumagsak sa sahig dahil hindi nila inaasahan na hindi lamang ang kanilang swordsmanship ang kayang gawin ni Irene, kundi pati na rin ang swordsmanship ng pamilyang Lindsay. Para bang nakakita ng multo si Ilya, hindi siya makapaniwala na nagawang gayahin ni Irene ang swordsmanship ng kanilang pamilya. Matapos namang gawin ito ni Irene, tinanong niya si Ilya kung ano pa ang hinihintay niya, at sinabing ilabas na niya ang kanyang aura sword kung gusto niyang manalo. Nang marinig niya na gusto ni Irene na simulan na niya ang paggamit ng kanyang aura sword, hindi pa rin makasigurado si Ilya kung dapat niya ba itong gamitin. Ngunit nang siya ay pagbantaan ni Irene na sisirain niya ang kanyang espada kung hindi niya ito gagamitin, ayaw man niya itong gamitin dahil isa lamang eksperto si Irene at hindi swordsmaster. Ngunit wala siyang magagawa kundi pumayag kay Irene dahil kung hindi, maaari siyang matalo sa kanilang laban, hindi makapaniwala ang mga manunood. Ngayon lamang ulit ginamit ni Ilya ang kanyang aura sword. Samantala, ang masamang pari na may kagagawan kung bakit naging ganito si Ilya ay tahimik namang nanunood sa upuan ng mga manunood. Matapos gamitin ni Ilya ang kanyang aura sword, para bang ang espasyo sa paligid niya ay nagsimulang mag-distort dahil sa malakas na enerhiya na lumalabas mula sa kanyang katawan. Nang biglang may napansin si Irene na mapanganib na bagay na nagpadala ng malamig na takot sa kanyang buong katawan. Gamit ang kanyang instinkto, ibinaba niya ang kanyang katawan, at sa ganitong paraan, nagawa niyang maiwasan sa tamang oras ang atake na inilunsad ni Ilya gamit ang kanyang aura sword. Hindi makapaniwala si Irene sa kanyang nakikita, ngayong inilabas na ni Ilya ang kanyang aura sword, tila ba ang kanyang mga atake ay lumalakas at bumibilis kumpara kanina. Ngunit si Ilya ay nagsisimula pa lamang, matapos magsagawa ng sorpresang pag-atake, muling naglunsad si Ilya ng mas mabilis at sunod-sunod na pag-atake kay Irene. Kaya naman sa sandaling ito, nagsimulang isipin nila Judith at Brett na baka masyado silang nagsalita ng maaga na si Irene ang mananalo. Magkaiba naman sila ng pananaw ni Ruro, dahil para sa kanya, may tiwala siya na kakayahin ito ni Irene. Kahit na si Irene ay nahihirapan na sa pakikipaglaban kay Ilya, tinuloy pa rin niya kahit na hirap na siya, dahil ang layunin niya ay manalo sa laban, at mailigtas si Ilya mula sa kanyang emosyon na magiging dahil sa pagiging demonoid tulad ng mga ibang tao na nakaharap ni Irene nitong mga nakaraang buwan. Nagtatakbo si Irene kung saan-saan sa arena, hinabol niya si Ilya kahit na saan pa man siya magpunta. At nang sa wakas, mapaikli niya ang pagitan nilang dalawa, pinaplano niyang gamitin ang kanyang espesyal na atake na pinagsama-sama ng aura, ngunit bago pa man niya ito mailabas, napansin ni Ilya ang dala nitong panganib.
Bago pa man mahuli ang lahat, nagawa niyang makaiwas sa atakeng ito. Kung hindi niya ito nagawa, maaaring ang pag-atake ni Irene na iyon ang naging sanhi ng kanyang pagkatalo. Ang mga manunood na nakakita ng pangyayaring ito ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Tila ba ang champion at ang bagong bituin na si Irene ay pantay lamang sa laban na ito. Pati si Ilya ay nagsisimulang magduda kung talaga bang kaya niyang manalo sa laban na ito. Hindi niya maisip na nahihirapan siya laban sa isang eksperto na tulad ni Irene na hindi pa swordsmaster. Pinaplano ni Ilyang tapusin ang laban na ito, kaya naman bago pa mahuli ang lahat, muli na naman siyang sumugod kay Irene. Ngunit nang makita niyang madali lamang nagawa ni Irene na salagin muli ang ginawa niyang pag-atake. Mas lalo pang kinabahan si Ilya, dahil kung makikita siya ng mga manunood na nahihirapan sa laban na ito, iniisip niya na magkakaroon na naman ng mga sabi-sabi tungkol sa kanilang pamilya. Dahil sa ikinilos ni Ilya, pansin ni Brett at Jude na mukhang nagiging mini-pin na si Ilya. Mas higit na mas mahusay si Ilya, ngunit si Irene ay nagpapakita ng magandang laban dahil sa ginawa niyang pagsasanay nitong mga nakaraang buwan. Bukod dito, mas lalo siyang ginaganahan dahil sa madilim na enerhiya na nanggagaling kay Ilya. Dahil dito, sa palagay ni Ruro, sa ganitong kalagayan, si Irene ang pinakamasamang kalaban na nakaharap ni Ilya, sa gitna ng mabigat na alikabok na dulot ng kanilang sagupaan. Iniisip ni Ilya na sa wakas ay nanalo na siya, ngunit nang marinig niyang mayroon pa ring mga hakbang na naririnig na papalapit sa kanya, siya ay napahinto sa gulat. Hindi niya inaasahan na lalabas si Irene na walang kagalos-galos sa katawan matapos ang sagupaan ng kanilang mga espada. Salamat sa panunood ng video. Kung nagustuhan mong manood ng mga Tagalog manhwa recap, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para sa susunod pang mga video.